Sa naging laban ng Yokohama B Corsair kontra sa kupunan ng Kawasaki Brave Thunders, maganda po ang pinakita ng ating pambato na si Kai Sotto, which is nag-double-double nga po siya sa laban na yon. Si Kai Sotto po ay nakapagtala po ng 19 points, 11 rebounds, isang assist at 3 blocks. Muntikan pa nga pong mapasama yung pagkakabagsak ni Kai Sotto doon po sa overtime ng game. Kung makikita nyo, sinagad na talaga, tinodo na ng ating pambato na si Kai Sotto. First quarter mga kaibigan, 8 minutes po nakapaglaro ang ating pambato na si Kai Sotto with 8 points, 4 rebounds at isang assist. Tulad ng ating sinasabi, babad na babad si Kai Sotto ngayon at talagang sinasagad na ni Coach Aoki Taketo para man lang manalo ang Yokohama sa mga laban nila. Back to back game po yung laban dito sa Kawasaki, so dapat ang magandang performance ang maipakita ng ating pambato. Bukod pa po dyan, nagbalik na rin kasi ang tandem ni Yuki Kawamura at ni Kai Sotto. Nakabalik na si Yuki. Ang ganda so far ng performance doon po sa first half ng Yokohama, especially yung ating pambato na si Kai Sotto. Tambak po ng 10 points sa first quarter itong Kawasaki Brave Thunders sa score na 29-19. Sa second quarter po mga kaibigan, under 7 minutes pa saka naglaro si Kai Sotto, pero mas babad si Kai Sotto kumpara dito kay Scott. Si Kai Sotto po ay merong 11.6 rebounds, isang assist at isang block sa second quarter pa lang yan mga kaibigan. Pagdating po sa second half, dito mas lumakas pa or mas gumaling pa ang defense at offensa ng ating pambato na si Kai Sotto, which is kung titignan po ninyo, lumalakas sa tuwing may mga laban. So nakita natin, meron ng 17 points, 8 rebounds, isang assist at 1 block ang ating pambato na si Kai Sotto dito nga po sa kalagitnaan or bago matapos yung third quarter ng game. Sa fourth quarter naman, nakita nyo very intense and crucial talaga yung laban, especially yung pa-end po, yung pagkatapos po ng fourth quarter, which is ilang segundo na lamang ang natitira, naitabla pa po ng Kawasaki Brave Thunders yung laban dito sa Yokohama B Corsair. So nagkaroon po ng additional overtime. Dito sa overtime mga kaibigan, talagang babad na babad pa rin or humahataw pa rin po ang ating pambato na si Kai Sotto, at nakita nyo naman talagang bigay todo yung pagkapasa po ni Yuki Kawamura kay Kai Sotto. Muntik pang mapasama yung kanyang pagkakabagsak, at akala natin talaga napasama ng injury, which is wag naman sana, dahil baka maapekto hindi makapaglaro sa Olympic qualifying tournament ang ating pambato ni si Kai. And salamat sa Diyos dahil pinagpaglang ni Kai Sotto yung pagkakabagsak niya, pero aminin natin may kaunting iniinda si Kai at talagang medyo masakit po yun. Hindi kasi naayos yung kanyang pagkakatama, at yung sahig po medyo madulas din talaga. Talagang aminado tayo na dapat mas mag-ingat pa si Kai Sotto, di baling mabangko, wag lamang ma-injury. But so far, ito yung masasabi natin na isa sa pinakamagandang play ni Kai Sotto, which is meron po siyang double-double sa game kontra sa Kawasaki. Natalo man po ang kupunan ng Yokohama sa score na 92-97 ng Kawasaki. Babawi na lamang po yung Yokohama team sa next game. Back to back naman yan, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kaibigan.